Imperyo Romano, Julius Caesar, pang-7 kabanata. Sa nakaraan, naipakilala si Gaius Julius Caesar, isa sa pinakabantog, pinakakatangit-tanging taong nabuhay sa mundo sa sibilisasyong kanluranin. Naging dakila sa pagiging pinunong estratehiko sa militar, manlulupig ng teritoryo at pinuno sa pamunuan sa kasaysayan. Isa rin siyang mahusay na manunulat at orador o mananalumpati. Nasubaybayan natin si Julius Caesar mula sa kanyang pagkabata at sa mga dumaang mga taon. Galing siya sa angkang Maharlika na matutuntong maiuugnay sa mga naunang mga hari sa Roma at maging sa mga diyosa sa mitolohiya na sina Venus at Aeneas. Ipinanganak siya noong taon na 1 siglo bago ng kapanuhunan ng Panginoon o 100 BC. Namatay ang kanyang ama na si Gaius Caesar noong siya'y 16 na taong gulang lamang. Ang kanyang ina ay galing din sa maharlikang pamilya. Naging asawa ni Caesar, si Cornelia na anak ng isang nobilidad na pamilya, kaugnay ng kanyang ambisyon sa politika. Nasangkot si Caesar sa hidwaan ng dalawang malalakas na partidong politiko. Ito ay ang panig ni Marius at ang panig ni Sulla. Noong nanalong namuno si Sulla, pinag-initan niya si Caesar at napilitang umiwas at umalis si Caesar mula sa Roma. Namatay si Sulla at bumalik si Caesar sa Roma. Doon, sinimulan niyang isulong ang kanyang interes sa politiko. Noong namatay ang kanyang asawang si Cornelia, nag-asawang uli ng pangalawa si Caesar. Ito ay si Pompeia na kanyang diniborsyo pagkaraan ng ilang taon. Sa mga sumunod na taon, napanalunan ni Caesar ang posisyong Pontifex Maximus o supremong ama ng pansansinukob na relihiyon. Bago niya napanalunan ito, nahirang din siya sa ibang mga matataas at maimpluwensyang mga opisyo kagaya ng pagiging praetor. Sa kanyang kagustuhang makuha ang suporta ng masa sa kanyang mga pagkandidato sa posisyon, siya'y naging magastos, lalo na sa mga pang-aliw na mga kaganapan sa plebeyong masa sa Roma. Dahil dito, nalulung siya sa utang. Subalit mabilis ang pag-angat ni Caesar dahil pagkatapos ng kanyang pagiging praetor noong taon na 59 bago kapanahunan o 59 BC, nahirang siyang konsul. Ito na ang posisyon na pinakamataas sa pamahalaang Roma. Noong natapos ang kanyang termino na 1 taon, siya ay naatasang gobernador sa teritoryo ng mga Gaul, kung saan nabigyan siya ng kapangyarihang mamahala sa napakalawak na lugar at may hawak siya ng maraming lehyon ng hukbong militar. Noong malaman ng kanyang mga pinagkautangan na pupunta siya sa malayong probinsya, umangal ang mga ito. Nalutas ang problema ni Caesar dahil tumulong sa kanya ang kaibigan niyang si Crassus. Ginarantiyahan nito ang pagkakabayad ng mga utang ni Caesar at noong sumang-ayon na ang kanyang mga pinagkautangan, tumuloy na si Caesar para manungkulang gobernador sa malayo at malawak na probinsya na kinaroroonan ng mga katutubong Gaul. Sa Gaul, ang malimit na pagpasok dito ng mga tribong barbaro na Alemani ay nagsimulang manggulo sa mga katutubo doon at naging malimit ang mga paglalabanan. Sinikap ni Caesar na isaayos ang mga ito. Subalit maraming mga tribo ang hindi lamang naglalabanan kundi naghimagsik din sila laban sa pamunuang Romano dahil sa hindi nila gustong pakikialam ng Roma sa kanilang kalayaan at pamumuhay. Naganap ang mga sunod-sunod na mga labanan sa Gaul na nagtagal ng 8 taon magmula 58 bago kapanahunan ng Panginoon o 58 BC hanggang 50 bago kapanahunan ng Panginoon o 50 BC. Nasugpo ng pamunuang Romano ang mga katutubong Helvetii sa Arar at sa Bibrak, ang mga Suebi at mga Aedui sa bulubundukin ng Vosges, mga Nerviae sa Sabis, ang mga Belgae sa Axona. Sumunod na nangyari ang digmaan laban sa mga Veneti. Ang tribong Veneti ay kabilang sa mga Keltang katutubo sa lugar na tinawag na Armorica, nasa ngayon ay lugar ng peninsula ng Brittany at ng Normandy. Ang mga Veneti
ay mga mandaragat na nakikipagkalalan sa mga biyahero sa Britanya. Sa ulat na isinulat ni Julius Caesar sa kanyang panulat na Bellium Gallicum, inilahad niya doon na sa nakaraang 57 bago kapanahunan ng Panginoon o 57 BC, pinadala niya doon si Publius Crassus na kanyang tagapagtanod at noon ay inaalalayan niyang masanay sa digmaan. Pumunta si Crassus doon upang makipag-ayos sa mga tribong katutubo na nakatira sa mga kabayanan sa may pampang sa Armorica. Kabilang dito ang tribong Veneti. Ayon kay Caesar, ang tribong Veneti ay siyang pinaka-maimpluwensyang tribo sa Armorica dahil sila ang may pinakamalaking plota ng mga bapor na ginagamit nila sa kanilang pakikipagkalalan sa Britanya. Nasa kamay ng mga tribong Veneti ang ilang mga daungan sa mapanganib na dalampasigan ng rehiyon at bantog sila sa kanilang kahusayan at pagkakaroon ng bihasang kaalaman tungkol sa nabigasyon at paglakbay sa karagatan sa anumang panahon at anumang sitwasyon. Mayroong palagay na ang tribong Veneti ay unang nakipag-ayos sa mga Romano dahil sa pag-aakala nilang alyansa ang kanilang pinag-uusapan at hindi upang sila'y malupig at masakop. Sa pagkakasupil ng mga Veneti noong sumunod na taong 56 bago kapanahunan ng Panginoon o 56 BC, binihag nila ang mga komisyonaryo na ipinadala ng pamunuang Romano doon upang hingin ang mga supply na trigo na kanilang tributo sa Roma. Binihag ng mga Veneti ang mga ito para panghawakan nila sa kanilang demanda sa mga Romano na palayain ng mga ito ang mga Veneti na isinuko nila noon kay Caesar. Noong naganap ang pangyayaring ito na kaugnay sa mga Veneti, nasa Illyricum noon si Caesar sa kanlurang bahagi ng peninsula na Balkan. Noong natanggap niya ang impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa Armorica mula kay Publius Crassus, hindi nagtanta na naglunsad si Caesar ng konstruksyon ng mga sasakyan na pangkaragatan para sa kanyang armada. Nagpagawa siya ng mga bapor sa mga tribong Pictones na nakatira sa timog na bahagi ng Ilog Loire sa modernong Vendée, Duserve at Vienne sa rehiyon ng Nouvelle-Aquitaine sa Pransya. Nagpagawa din siya ng mga karagdagan pang mga bapor sa mga tribong Santones na mga katutubo ng rehiyon na sa Tonge sa Pransya sa kanlurang gitnang baybayin ng Atlantiko. Mabilis na nakapaghandang mangsupil at makipagdigmaan ang mga Romano. Samantala sa pagsuspetsa ng mga Veneti sa Armorica na sasabog ang digmaan laban sa Roma, nang hiling ang mga ito ng suporta magmula sa ibang mga tribong Gaul kagaya ng mga mandaragat na Morini sa lugar na ngayon na Pakale, ang mga katutubong Menapil sa lugar na malapit sa Hilagang Karagatan o North Sea at mga Britano. Mahusay ang inhenyerya ng mga Veneti at ang kanilang mga napatibay na kuta sa tabing dagat ay protektado ng kalikasan. Ang mga paglusob na galing sa lupa ay nawawalan ng saysay at pinapahamak ng pagkati ng tubig at ang mga bapor sa armada na susugod doon ay naiipit sa mga bato pagbaba ng kati. Bagaman naresolba ito ni Caesar sa pamamagitan ng paggawa nila ng mga istrukturang pamasag-alon at nagawa nilang maitaas ang mga itinayong mga balakid sa kuta ng mga Veneti na siyang ginawang base ng kanyang hukbo, kapag ang mga Veneti ay nanganib na sa isang kuta, sila ay lumilipat sa iba nilang mga kuta sa mga mapapanganib na bahagi ng pampang. Natanto ni Caesar na dapat ay lubusang pagwasak sa armada ng mga Veneti ang tanging paraan niya upang matapos ang problema at masugpo ang mga naghihimagsik na Veneti. Nagutos si Caesar sa kanyang mga tao na gumawa sila ng mga bapor. Ang mga bapor ng mga Romano noon ay nalalamangan ng mga bapor ng mga Veneti na napakakapal ang katawan at napakatibay sa banggaan. Mas mataas din ang mga ito
at kaya nakakayanan nilang paulanan ng misil ang mga Romano sa kanilang mababa at mas mahinang mga bapor. Kapansin-pansin din ang kahusayan ng mga Veneti sa pagmaniobra ng kanilang mga bapor kaya ang mga Romano ay nalagay sa alanganin. Ibinigay ni Cesar sa kanyang nakababata at malayong pinsan at legatos o legado na si Decimus Junius Brutus Albinus ang pamamahala sa armadang Romano. At sa isang mabagsik na labanang armada, nakayanan nitong wasakin ang armada ng mga Veneti sa kanilang sagupaan sa bay ng Quiberon sa lugar ng Morbihan sa timog na pampang ng Brittany. Nangyari ito habang nagmasid si Cesar sa pampang. Gumamit ang mga Romanong mandirigma ng mahahabang lingkaw na iniitya nila para makawil ang mga lubid ng layag ng mga bapor ng mga Veneti at natutumba ang mga balat na layag ng mga ito. Dahil dito, napapahinto ang paggalaw ng bapor at sinasamantala ng mga Romano ang pagkakataong ito na umakyat sa mga bapor ng mga Veneti para makisagupa ng mano-mano. Nasugpo ng mga Romano ang buong armada ng Veneti dahil dito. Pagkatapos na masugpo ni Cesar ang mga Neveti, isinama ni Cesar ang Armorica o modernong Brittany na bahagi ng probinsyang Gallia Lugdunensis na lugar ngayon ng Silangan at Hilagang Pransya. Ang mga nasupil ng mga iba-ibang tribo sa Gaul ay hindi masaya na ang kanilang kalayaan ay mapasakamay sa mga Romano. Kabilang dito ang tribong Keltang Alemani na mga Ibrunes ay nakatira sa hilagang bahagi ng Ardennes sa rehiyon na malapit sa lugar na ngayon ay Timog Olandia, Silangang Belgica at Rhineland. Samantala, si Cesar ay kababalik niya sa kanyang pangalawang pagdayo sa Britanya at kinailangan niyang pahingahin ang kanyang hukbo. Ang ani noon sa teritoryo ng mga Belgay ay kulang dahil sa tagtuyot. Kaya ang buwis na hinihingi ng Roma ay naging dahilan ng pagngalit at paghimagsik ng mga tribo. Sa pamumuno ng dalawang hari ng tribo na sina Ambriorix at Cativolcus, sinalakay ng mga Ibrones ang kampo ng mga Romano na noon ay nasa pamamahala ni Quintus Titurius Sabinus at ni Lucius Aurunculius Cotta at noon ay kadarating lamang doon para magpahinga. Hinimok ng tribo ang mga Romano na iwanan ang kanilang kuta at nilinlang sila sa pangakong hindi sila maghihimagsik. Sa panlinlang ng mga tribong Uburones, halos lahat ng mga nasa lehyon umabot ng 6,000 ay napatay. Noong nalaman ito ni Cesar, bagaman hindi niya pinagdudahang nagkamali sa desisyon si Sabinus, ang kanyang galit at pagkamuhi ay kay Ambriorix dahil sa tiyampong iyon na ituring niya ng kaibigan niya ito. Ang kataksilan ng ginawa nito ay personal na dinamdam ni Cesar. Sa kabilang dako, sa kanyang pananagumpay laban sa mga Romano, lumakas ang loob ni Ambriorix at siya'y personal na nagpunta sa mga Aduatuci at mga Nerviae at hinimok silang magsagawa ng panibagong pagsalakay sa mga Romanong nagpapahinga sa teritoryo ng mga Nerviae sa ilalim ng pamumuno ni Quintus Tullius Cicero. Nagkasundo ang mga Nerviae at nagbuo sila kaagad ng puwersa mula sa pinagtawag nilang mga mandirigma sa iba-ibang tribo sa Gaul na nasa kanilang pamunuan. Ito ang mga tribong Centrones, Grodi, Levaci, Pliomoxi at Gedoni. Tamang-tama ang pagdating ng hukbo ni Cesar na sumaklolo at naharang ang mga pagtagpo-tagpo ng mga tribo. Habang nangyayari ito, sa kabilang lugar ng Treveri, naroon na si Labienus, ang ligatos na pangalawa kay Cesar na komandante, ay nahaharap din sa panganib ng pagsalakay ng tribo dahil nagkalat na noon ang himagsikan ng mga Eburones. Ilang araw na nanatili si Labienus at kanyang army sa kuta nila habang araw-araw noong nagpapadala ng pabugso-bugsong paglusob si Indutiomarus. Si Indutiomarus
Tiumaros ay siyang pangunahing maharlika ng mga taong Treveri at siya noon ang pinuno ng partidong laban sa mga Romano at kinukumpetensya siya noon ng kanyang mga makaromanong manugang na si Cingetorix sa pamumuno ng estado ng tribo. Naghintay si Labienus ng angkop na panahon at noong si Endotiumarus kasama ng kanyang puwersa ay bumalik sa kanilang kampo nang walang kaayusan, inutusan ni Labienus ang kanyang kabalyerya na dumaan sila sa dalawang pasukan. Inutusan niya ang mga ito na unahing patayin si Endotiumarus at ang sumunod niyang puwersa sa kanilang pagbalik. Nagwagi ang mga tauhan ni Labienus at sa nangyaring pagkamatay ng pinuno ng hukbong Treveri, sila ay biglang napakalat. Nagpulong muli ang mga puwersang Treveri upang puntiryahin nila si Labienus. Nagtayo ng army ng Treveri ng kanilang kampo sa kabilang pampang ng ilog na katapat ng Lehyong Romano habang naghintay sila ng mga kasama nilang tribong Alemani. Nagkunya ring umurong si Labienus upang mahikayat ang mga tribo na tumawid sa ilog at pagkatapos ay bigla siyang bumalik at sumalakay ang puwersang Romano sa mga patawid na tribo. Sa pagkawasak ng tribong Treveri, ang tribong Alemani na napunta doon para tumulong sa tribo ay hindi na tumuloy. Nagtagumpay si Labienus na pumatay sa hari ng Treveri na si Endotiumarus at noong nagkalat ang balitang ito, ang mga nagpupulong na noong mga Ibrones at Nerviae ay nag-alisan. Sa sumunod na taon, pumasok si Caesar sa bayan ng mga Ibrones at inorganisa niya ang paghanap kay Ambiotrix na kamuntik nang nahuli subalit nakatakas. Ang isa pang hari ng tribo na si Cativolcus ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom niya ng lason na galing sa halaman. Ang lugar ng mga Ibrones ay kakahuyan at maraming latian. Tinawag ni Caesar ang ibang mga tribo para samsamin ang lugar ng mga Ibrones at nang ang galit nila ay maipatama nila sa kakahuyan at latian sa halip na sa kanyang lehyon ng mga sundalo. Tumugon ang mga tribo ng mga Sicambri mula sa silangan ng Rhine. Sinunog ng army ni Caesar ang buong lugar at siniguro nilang lubusang mawasak ito. Sinira ang mga gusale at mga ani na trigo. Pinaalis nila ang mga hayop na alaga at mga paggamit sa lupa. Ang kanyang layunin sa ginawang pagwasak ng lubusan sa mga Ebrones ay ayon sa kanya, upang ang nasyon na ito at sa pangalan lamang ay lubusan ng mabura dahil sa matinding kataksilang kanilang ginawa. Mula noong nagsimula si Caesar sa kanyang pagsakop sa mga bayan sa teritoryo ng Gaul upang mapasailalim ang mga ito sa Roma, napanagumpayan niya ang magkaroon ng maayos na usapan. Pumayag ang mga tribo na ang Roma ay magsasagawa ng katungkulang pagdesisyon sa Janabum habang manatili silang mayroong panloob na autonomiya o kalayaan. Ang estado ay magiging kagaya ng nakikitang relasyon noon ng pamuno ang Romano sa mga kaharian at mga tribong kanilang minamatyagan. Bilang Romanong gobernador sa Gaul noon, ginawa ni Caesar si Tasgestius ang pinuno ng tribo ng mga Carnoti na hari. Si Tasgestius ay may mga katangiang iginagalang at pinagkatiwalaan ni Caesar kaya ginawa niyang hari ito sa kanyang tribo. Subalit sa pangatlong taon ng kanyang pamumuno na kaalyado ni Caesar, si Tasgestius ay pinaslang ng kanyang mga kaaway na kanyang katribo mismo. Noong taon 54 bago kapanahunan ng Panginoon o 54 BC, nangyari ito. Marami noon ang galit kay Tasgestius sa kanyang mga tao at hindi ito kaila na ito ay dahil sa kanyang pagkamalapit kay Caesar. Naipaalam ang mga pangyayari kay Caesar at upang maiwasan na ang mga kaaway ni Tasgestius ay magwaging mangumbinsi sa nakararami na sumuporta sila ng laban sa Roma, inutusan niya si Lucius Plancus na magdala ito ng lehyon at kinailangang mabilisan siyang umabanse mula sa teritoryo ng mga Belgae tungo sa lugar ng mga Carnoti.
Doon na siya dapat magpalipas ng taglamig habang imbestigahan niya ang mga taong sangkot sa pagkamatay ni Tasgestius at dalhin ang mga ito kay Cesar. Sa sumunod na taon, 13 ng Pebrero 53 bago kapanahunan ng Panginoon o 53 BC, ang mga Romanong mangangalakal na nakapagbukas na ng kanilang mga negosyo sa Cenabum o Janabum ay pinaslang ng 2 lider na kanuti na noon ay naging desperado at naghuramentado. Ito sina Cotuatus at Conconetudumnus. Kasamang pinaslang si Gaius Fufius Vita na inatasan at pinadala doon ni Cesar na magpalakad ng komersyo at para maniguro sa pagkakaroon ng supply na trigo ang lehiyong Romano doon. Ang mga pangkat ng mga Romanong sundalo na nakagarison doon ay pinagpapapaslang at itinapon ang mga ito sa ilog ng Loire ng mga kanuti na pumasok sa syudad. Sa Enero ng sumunod na taon, 52 bago kapanahunan ng Panginoon o 52 BC, si Cesar ay umalis sa Italia tungong Janabum. Pagdating ng kanyang lehiyon doon, hindi na nila kinailangang kubkubin ito. Sa kanilang pagdating, nakasalubong nila ang kabuuan ng mga mamamayan na nagtangkang tumakas at tumawid sa tulay na nagkonekta sa magkabilaang pampang ng Ilog Loire. Hanggang nagtangkang tumawid ang mga tao, inakyat ng mga Romanong mandirigma ang mga pader ng kuta. Ang mga natirang taga roon ay binihag at ang buong bayan ay winasak at sinunog ng mga Romano. Ang kanuting pinakapari doon na natuklasang sumali sa pag-alsa ay pinatay. Bago umalis si Cesar sa Janabum, iniwan niya doong mamahala si Caius Trebonius na may hawak na 2 lehyon ng mga sundalo upang mapanatili ang syudad sa ilalim ng pamamahala ng Roma. Pagkatapos ng pangyayaring ito, idinagdag ni Cesar ang Janabum na kasaling sakop ng probinsyang Gallia Lugdunensis. Ang Janabum ay siya ng lugar ngayon ng Orléans ng Pransya. Ang mga tumakas na mga kanuti ay dumanas ng matinding pagdusa sa napakatinding lamig at sa mga dagsang panganib na nakapaikot sa kanila. Hindi sila nagtagal sa ibang lugar at hindi sila nakahanap ng matigilan sa kakahuyan. Watak-watak na sila at bagaman may mga nakarating sa ibang mga bayan at nakaligtas doon, ang pinakamalaking bahagi ng kanilang populasyon ay nawala na. Sa unang bahagi ng taong 53 bago kapanahunan ng Panginoon o 53 BC, nanghingi si Cesar ng karagdagang pwersa mula kay Pompey sa Roma. Ito ay dahil sa himagsikan ng mga iba-ibang tribo sa Gaul na lumalaganap at nahihirapan ang mga Romanong magpanatili ng kaayusan. Habang abala si Cesar sa pagresolba ng mga pag-alsa ng mga tribo sa taon na ito, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga Romano at ng imperyo ng Partha o Arsacid na lugar na ngayon ng Iran. Ang nangyaring digmaan ay naganap sa sinaunang bayan ng Karhe na lugar na ngayon ng Haran sa Turkiya. Ang nananakop na hukbong Romano ay pinamunuan ng kaibigan ni Cesar na si Marcus Licinius Crassus. Ang anak ni Crassus na si Publius ay sumali sa kanya nang dala niya ay mga sundalong galing sa mga hukbo sa Gaul. Sa puntong ito magtatapos ang 7 kabanata. Sa susunod na kabanata, matutunghayan natin ang pangyayaring naganap sa Karhe. Hanggang sa susunod na kabanata.